Halos isang dekadang tumagal ang martial law sa bansa sa bisa ng Proclamation 1081. Hanggang ngayon, magkakaiba ang opinyon ng mga Pilipino sa mga nangyari noong panahong iyon. Narito ang report. Sa loob ng halos isang dekada, ang mga salita ni Pangulong Ferdinand Marcos ang naging batas sa Pilipinas. Dahil sa pinirmahan niyang Proclamation 1081, nagkaroon siya ng kapangyarihang kontrolin ang iba't ibang sangay ng pamahalaan. Pero ito rin daw ang naging dahilan kung bakit nayurakan ang karapatan ng maraming mamamayan. Ang mga hinihinalang kaaway ng gobyerno mula miyembro ng simbahan hanggang estudyante at guro, inaresto. Tulad ni ngayoy Commission on Human Rights Chairperson Eta Rosales. Isa siyang guro noon na dinakip at pinahirapan. Sinali na wires dito tapos lahat. So buong katawan mo, kinukuryente nila, tapos ginagano yung battery. Talagang sisigaw ka talaga, sisigaw ka. After that, tapos sexual molestation yan. Tapos tinapon ka sa isang lugar, dun sa isang sulok. Sa Pasig yan, may safe house. Ang tawag nila safe house. Tawag ko diyan torture chamber. Kasi din sila nagto-torture. Tapos they would get the songs, patriotic songs, no? Yung ang tutungkol sa pagmamahal sa bayan, tutugtugin nila sa iyo. To haunt you, to taunt you, to mock you. Yun, dehumanizing yun. Marami ang katulad ni Rosales na dumanas ng hirap dahil sa paninindigan. Pero sa kabila ng madilim na imahe ng panahon ng martial law, may ilan din namang nag-aangat sa rehimeng Marcos. Ang pamumuno raw noon ni Marcos ang nagtulak para makilala ang Pilipinas sa buong mundo. Si Rudy Cuenca, itunuturing ng ilan na Marcos crony o mga kaibigang pinaburan umano ng husto ni Marcos. Pinamunuan niya noon ang Construction and Development Corporation of the Philippines na nagtayo ng iba't ibang infrastruktura, gaya ng North at South Luzon Expressway, ang Nooy Manila International Airport na ngayoy Ninoy Aquino International Airport, at ang San Juanico Bridge, ang pinakamahabang tulay sa bansa na nagdurugtong sa Samar at Leyte. Kapag sinabi po yung pangalang Rudy Cuenca, ang palaging kakabit nun ay yung salitang crony. Specifically, crony ni Marcos. Anong reaksyon niyo po dito? Kayo po ba talaga ay crony ni Marcos? At proud crony ni Marcos? Matagal na akong pinaparatangan niyang pangalang crony. Ang sagot ko naman sa mga tumatawag sa akin nun, kako, crony ako, meron naman kong ginagawang ginagamit ninyo. O kayo naman, ano nagawa niyo nagagamit ng tao? Ang kanilang mga karanasan, magkasalungat man, parehong makapagbibigay sa atin ng ideya kung ano nga ba ang naranasan ng ating mga kababayan noong umiiral pa ang batas militar. Balikan ang pinagdaanan ng iba't ibang personalidad na lubos na naapektuhan sa pagpapatupad ng proklamasyong sinasabing nagbusal sa bibig ng maraming mamamayan. Ang mga kwento ng martial law sa espesyal na dokumentaryong 1081. Tutukan bukas, Sabado, September 22, 8:45 ng gabi sa GMA News TV.